Good evening once again sa ating lahat. At once again, I just want to thank God for this great opportunity na ipinagkaloob sa atin this time to once again share the Word of God. We have the title here, Listening to God who Speak. Okay? Katulad nung nabasa kanina ni Ma'am Presi, nakikita niyo ba yung aking ano? Wala pa. Wala pa? Wala pa po, Dad. Wala pa po. Okay, Wait lang po. Hindi, dito na. Hindi lang po, inaayos lang. Nakikita niyo po? Wala pa rin? Meron na po. Meron na. Okay. Okay na po. Okay. Go ahead. Pagpasensya nyo lang ha kasi novice pa yung ano. Okay, so we are talking here about listening to God who speaks, wherein we have a lot of verses na ginamit ano po for this evening. So it started from the book of Mark chapter 4 verse 1 to 4. Ang sabi rito, again, he began to preach beside the sea, and a very large crowd gathered about him, so that he got into a boat and sat in it on the sea, and the whole crowd was beside the sea on the land. And he was teaching them many things in parables. And in his teaching, he said to them, listen. Tingnan niyo po, naka-highlight po yung listen because napakahalaga po ito, yung word na ito. Behold, the sower went out to sow. And hindi na po natin itong anuin yung continuation ng verse 4. Pero yung word na listen ay napakahalaga po. Ang isang tao, pag siya po ay nagsasalita, at pag sinabi po niyang makinig ka, ibig sabihin, ang sasabihin niya ay napakahalaga. Kaya once na tayo po ay, kahit sa mga anak natin, tayo po ay nagsasalita, ay sinasabi ka agad natin na makinig ka muna, makinig ka. Because in order for them to understand, ganun din po ang Panginoon. Kaya siya nagbibigay siya ng warning na sabi niya, listen, makinig kayo sa sasabihin ko. Kasi mahalaga yung sasabihin niya. At ito po ay nagpapakita na ang Lord ay talagang mayroon po siyang bagay na gustong ipaalam sa kanyang mga anak. Katulad po natin na mga anak po ng Diyos, gusto ng Lord na mapakinggan natin, maunawaan natin. And until now, that is a question. Does the Lord really still talking to us? Yun yung pinakamalaga. But dito po sa Mark chapter 4, verse 23 to 24, ang sabi niya, if anyone has ears to hear, let him hear. And he said to them, pay attention to what you hear. Tingnan niyo po, pay attention to what you hear. With the measure you use, it will be measured to you. And still, more will be added to you. Okay? So, dito sa Mark 7, ang sabi naman ni Jesus, again, Jesus called the crowd to him and said, listen to me, everyone, and understand this. Pakinggan niyo ako, sabi niya. So, ibig sabihin, napakahalaga dahil paulit-ulit niya sinasabi itong word na listen. No? So, kaya, dito, paano ba nangungusap ang Diyos sa atin? Hanggang ngayon ba nangungusap pa rin ang Diyos? Tayo po ba ay nakikinig pag ang Diyos ay nangungusap sa atin? Kasi sometimes, hindi lang po natin napapansin, nangungusap na po pala ang Lord sa atin, pero hindi pa rin po natin nabigyan ng halaga. No? Kaya ho, we later on realize na yung pala yung mga bagay-bagay na naranasan natin, may mga warnings na pala ang Panginoon para sa atin.
So ito yung napakahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin, lalo na po sa bawat mananampalataya, because we really need na to understand and to hear, no? Dahil ang Panginoon ay hanggang ngayon nangungusap pa rin ang ating Panginoong Diyos sa atin. He's still speaking, nangungusap pa rin siya. Kaya ang ano ko nga kanina, how do God speak, no? Paano ba siya nangungusap sa atin? So dito makikita natin dito sa number 1, ang Panginoon po ay nangungusap sa atin through His Word. Ano po, sa pamamagitan ng kanyang salita. Sabi nga po doon sa 2 Timothy 3:16-17, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. So, kompleto po itong salita na ito. It is complete. At makikita naman po natin, no, katulad ko po, wala pong power yung salita ko. Pero ang tandaan po natin, mayroon pong power ang salita mismo ng ating Panginoong Diyos. And that is His Word. No po? Kaya sabi niya roon sa Hebrews chapter 4 verse 12, the Word of God is like a two-edged sword. Para siyang katulad ng tabak na magkabilay talim, tumatagos sa kaibuturan ng buto. No? So, pag ito pala ay, kaya napakahalaga po, ang mahalaga sa atin, for us to understand na nangungusap ang Diyos sa atin, we need also to read the Word of God. No? Isang bagay po ito. Kasi sa pamamagitan po ng kanyang mga salita, nangungusap din po ang Panginoon sa atin. Directly, nangungusap po ang Diyos sa atin. Kaya po, mayroon pong iba sometimes, no? May mga, may makikita po tayo rito ng mga ibang mga tawag dito, ibang mga sekta ng mga relihiyon sometimes, no? Ginagamit nila yung katulad na lang po pagdating po sa pagtatites, no? Ito po yung isa sa pinaka mabigat po na issue parati, yung pagtatites, kasi pagdating po sa Old Testament, talagang sinabi po literally ng Panginoon na you have to give the tenth, no? No, tenth, ibabalik mo sa Panginoon yung ika-10. Yun pa lang po, binabalik mo pala yung 10. Wala ka pang binibigay doon. So mabigat mo tingnan. Kaya lang po, ginagamit po ito ng ibang sekta. Hindi na ngayon tithes ang pinag-uusapan. Sa atin po, hindi naman po talaga, kundi yung tinatawag nating na pag nagbibigay ka sa Panginoon, yung nagbibigay ka na buo sa puso mo, yung pagbibigay mo. So dito po nangungusap po ang ating Panginoong Diyos, no? Na sa pamamagitan po ng kanyang salita, na wala na nga po yung tithes doon sa Old Testament, alisin na, pag inalis mo na, pero pag pumunta ka sa New Testament, pag nagbibigay ka, dapat po masaya ang puso mo pag nagbibigay ka. Hindi ka nasasaktan, hindi ka nalulungkot na nagbigay ka, kundi masaya ka. So, mas mabigat po yun dahil wala naman pong nagbibigay na masaya ka, na bibigay ka lang ng kakaunti, kundi nagbibigay ka ng marami. So, yun po yung mga pamamaraan na kung saan nangungusap po ang Panginoon sa atin. That's why, minsan nagagamit po siya ng hindi maganda. Pag hindi mo maunawaan totally yung salita ng Diyos. That's why, all of us, kailangan po natin na tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos. Ito po ay para for guidance natin. Guidance po ito ng bawat isa sa atin na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Dahil sabi nga niya, heaven and earth will pass away, but my word will still remain forever. Pero niyo po yun. Mawala na po yung mundo at saka yung langit. Pero yung salita niya, mananatili pa rin. Gaano po katibay yung salita ng Diyos? Kasi nga po, yung doon sa Word of God, nandun yung presensya ng ating Panginoong Diyos. Kaya ganun po makapangyarihan ng kanyang salita. Because salita po niya mismo yun. So, kung ang Diyos po natin, since the beginning, nandun na siya, no? Mawala na po lahat, mananatili pa rin po yun. So, mananatili pa rin po yung kanyang salita. Kung ano po yung sinabi ng Diyos, yun po yung salita niya. Kaya po, napakahalaga. Dito po, nangungusap ang Diyos sa atin. Tandaan po natin sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Next. Okay. Number 2, through prayer. No? Dito po, kadalasan, dapat magiging observant po tayo na hindi lahat na tayo sa panahon ng ating pananalangin na tayo ay
salita ng salita. Ang tamang relationship ay give and take. Two-way. No? Dapat nagsalita ka, magsasalita ka, may makikinig sa iyo, at pag nagsalita naman siya, makikinig ka rin sa kanya. Ito yung pamamaraan. Sa prayer, through prayer po natin, sometimes God is talking to us. We learn to pause for a moment, at sometimes may audible voice po ang Diyos sa atin na nagsasalita po ang Panginoon sa atin. No? I have a lot of instances with that na kung saan naranasan ko po yun na may audible voice ang Panginoon. Mamaya po makikita po natin to sa susunod po ng mga na through prayer po nangungusap ang Diyos. Nangungusap tayo sa Panginoon, may hinihiling tayo sa Panginoon, pero nangungusap pa rin po ang Diyos sa pamamagitan po ng pananalangin. That's why we need to be watchful with this. Tandaan po natin, na tayo po nananalangin, hindi lang po na tayo po salita ng salita, we need to pause for a moment and also makinig din po tayo, baka po may sinasabi din ng Panginoon sa atin instantly doon sa mga panalangin natin. Okay, so number 3, through circumstances. Ito po yung mga situations na kung may mga challenges tayo sa buhay, may mga panahon na tayo po kinakaharap sa buhay, sometimes God is talking to us. No? Ito po yung time na kung saan, lalo na po pag may mga mabigat tayong mga pagsubok sa buhay, kapatid, ito po yung time na we have to pause for a moment and listen kung mayroon bang sinasabi ang Diyos sa atin. Yung mga pangyayari sa buhay ho natin, sometimes po may pangungusap po ang Diyos para sa atin. Always think of that. Dapat po makita natin na may pangungusap po ang Diyos sa lahat ng pagkakataon sa buhay natin. Kahit po may sa mga situations na beyond our control, tandaan po natin, nangungusap po ang ating Panginoon. At yun po yung pinakamasarap. Kasi why? Alam mong down na down ka, no? Talagang hinang-hina ka, pero dahil alam natin, ang Diyos natin sa panahon ng mga circumstances natin sa buhay, alam po natin na ang Diyos ay nangungusap sa atin. And it's time for us to pause and wait kung ano po yung sinasabi ng Panginoon para sa atin. Dahil gusto rin po mangusap ng Diyos. He wants us to understand kung bakit nangyayari yung mga sitwasyon sa buhay natin. Gusto rin ng Diyos i-explain sa atin kung bakit ito, inalaw niya yung mga situations na ito. Kasi mayroon din po siyang gustong ipakita sa atin at gusto ipaalam sa atin. The only thing is for us, we have to listen. Kailangan po handa po tayong makinig. No? Kahit saan man po, basta't may mga taong gustong mangusap sa atin at handa po tayong makinig. Nako, mas marami po tayong mapapakinabangan pag handa po tayong makinig sa panahon na mayroon taong nangungusap sa atin. Okay, next. Okay, through dreams. Ano po? Nakikita po natin sa Bible, a lot of Bible characters who have been gone into dreams. Si Joseph, no? Na nung siya ay natutulog, na naginip siya about kung ano yung mga pangyayari, no? Na kung sa anong time na sinabi niya sa mga kapatid niya, parang pinagsabihan pa siya ng mga kapatid niya para siya ay hambog. Pero sa totoo lang po, may kinakausap po kasi ang Diyos. No? May mga tao po kasing kinakausap ang Diyos. Ako po one time, natutulog po ako, bigla na lang pong nanaginip po ako. No? Nanaginip po ako na nandun ako sa isang kanal na napakarumi. No? Maitim po yung tubig na umaagos sa kanal. At nung makita ko po, sinisilip ko yung kanal, may mga isda, may mga alimango, kung ano-ano pong nandun. Alam niyo po, pinaghirapan ko pong talagang dukutin yung mga alimango doon sa kanal na yun, kahit na marumi po yung kanal na yun. No? So, pilit ko pong kinukuha yung mga alimango na yun. Kaya nung time after I wake up, kinausap ko si Mrs. Sabi ko, Mami, grabe yung aking panaginip. Talagang yung kanal na nakikita ko ang rumi-rumi ng tubig, tapos may mga isda, may alimango, kung ano-ano yung nandoon, pinagkukuha ko yung mga pilit kong makuha na mga alimango, mga isda na nandoon na lumalangoy. Sabi ko, parang ang interpretation ko rito, sabi ko, ito yung mga kaluluwa na talagang lunod sa kasalanan, na talagang yung kanilang buhay, talagang hirap na hirap yung kanilang buhay dahil because of malayo sila sa Diyos. At
pinapakita rito ng Panginoon yung kailangan na abutin yung mga tao na ito. So dito po ako nag-start na nanalangin nung time na yun. After kasi po ito ng aking ng ordination ko as a pastor at that time. So dito po ako nananalangin sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ito na po yung sign na pinapakita mo na pagdating ng panahon, Lord, hindi mo hahayaan na hindi po lalago ang iyong iglesia. Nangyari nga po yun. Why? Because mayroon pong dream. Si Daniel po, mayroon ding dreams. Ano po? Yung dreams, before Daniel got sick, mayroon po siyang dreams na kung saan inaantay po namin yung fulfillment ng dream na yon hanggang ngayon. We are waiting. Kasi hindi naman po kaagad-agad. Kahit yung kay Joseph, nung siya po ay nanaginip, hindi naman po kaagad-agad, 1 buwan lang nangyari po. Hindi po, taon din po ang binilang. Bago po ito, nagkaroon po ng kaganapan sa buhay po ni Joseph. Ang haba po ng panahon, ang dami po niyang pinagdaanan. Ano po? Ganon din po. Pag may mga panaginip tayo, sometimes it will not take effect at that time, but tiyak po na mangyayari kasi binigay na po ng Diyos ito sa atin. So we just need to learn on how to value those dreams na mayroon po tayo na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Baka po mayroon po tayo panaginip, hindi po natin binibigyan ng pansin, mga kapatid. Bigyan po natin ito ng pansin, ipanalangin po natin ito sa ating Panginoong Diyos kung ano bang interpretation ng panaginip na ito na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Dahil doon po sa pamamagitan po ng panaginip na yon, nangungusap po ang ating Panginoong Diyos. Baka ang dami na pong binibigay sa yung panaginip ng Lord. Hindi mo naman binibigyan ng panahon na ito'y ilapit sa Panginoon at ihingi mo yung interpretation ng dreams mo na ito na binigay ng Panginoon sa iyo. Kaya hindi mo tuloy nararanasan yung blessing doon sa panaginip na ibinigay sa iyo ng ating Panginoong Diyos. So we need to learn on how to wait and bigyan natin ng halaga, time, kung mayroon tayong mga dreams na ibinigay ang Panginoon. Kasi si Joseph, na naginip siya, hindi naman instantly nangyari. Still a lot of years na lumipas bago po nangyari yung panaginip niya na yon. Na kahit yung kanya mga kapatid, hindi po naniniwala sa kanya, pero dahil alam niyo po, pag ang Diyos ay nagbigay ng isang panaginip, napakahalaga po ito. Alam niyo po, kahit po yung, ulitin ko nga po yung sinasabi ko parati, yung extension ng ating church, panaginip po yung una ron no? Nanaginip po ako na nagsusukat ako noong una Kaya po later on, hindi na po panaginip, talagang true vision na po talaga May audible voice na po kasi na nagsasabi sa akin later on. Pero nagsimula po sa panaginip, yung expansion. Sinunod ko lang po at hiningi ko lang po yung interpretation ng Panginoon. So I have to wait for a time. Hindi naman po kaagad-agad na yung sinabi, instantly nagkaroon po ng expansion. No, it is not. You have to wait. Kasi po mayroon pong tamang panahon ang Diyos para sa mga bagay na yun. The only thing, God ay nagbibigay siya ng advanced preparation para sa atin. Alam nyo, kahit nga po nung time na nagkaroon po tayo ng problema sa church, yung nagkaroon na, umalis po yung mga ibang kasamahan natin noon, may dream din po ako noon. 4 months before na nangyari po yung pag-alis. Ipinakita na po sa akin ng Panginoon. While I am preaching, habang ako po ay nagpipreach, yung mga tao na yon tumalikod, lumabas sa church. Nakitang-kita po, maliwanag na maliwanag sa aking panaginip. Kaya, maaga pa lang, pinirepare na po ako ng Panginoon. Kaya po, hindi po ganun kasakit yung nangyari sa akin dahil, why? I know na mangyayari po talaga. May mangyayari na hindi maganda. Pinirepare na po ng Diyos yung heart ko. So pag mayroon po mga ganun sa buhay natin mga kapatid, bigyan po natin ng halaga. Kasi God is giving us sometimes through dreams, is giving us warning. Binibigyan tayo ng warning ng Diyos. And sometimes yung dreams naman, binibigyan tayo ng Diyos ng earlier na tawag dito, information regarding doon sa mga magagandang bagay na mangyayari. No? Kaya through dreams, maging handa po tayo pagkatapos yung pumanaginip, mag-pray po kayo. Hingin niyo po ng guidance sa Panginoon. Ano ba, Lord? Ano ba yung interpretation ng dreams mo na binigay mo sa akin? And kung hindi po niyo ma-interpret, o pwede niyo po akong tawagan, it might be I can help you, no? Na matulungan po namin kayo sa pamamagitan ng interpretation about those dreams. So napakahalaga po nito. Next po. True vision. Ito na po, no? Ang dami-dami po
na mga Bible character na dumaan po sila through visions. Ano po? Isa na po diyan si Daniel, ano po, no? Kung babasahin natin, Daniel's vision in the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel saw a dream and visions of his head. As he lay in his bed, then he wrote down the dream and told the sum of the matter. Daniel declared, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of heaven were stirring up the great sea, and four great beasts came up out of the sea, different from one another. So ito po, nakikita ni Daniel in advance na po, yung vision na yon. Nakikita niya kung ano yung mangyayari. Ano po? Pinakita na po ng Panginoon. Kahit si Peter, ganun din po. Nagkaroon din po siya ng vision. No? Gising na gising siya, pero nakikita niya yung senaryo. Pinakita sa kanya ng ating Panginoon. Kaya dito, medyo nag-complain po nga siya sa Panginoon. Actually, sabi nga ng Lord sa kanya, okay, kung andyan na, may mga animals na. Sabi niya, katayin mo na. Sabi ni Pedro, no, by no means, Lord. For I have eaten anything that is common or unclean. Diba? Tingnan mo, maganda rin po yung kanyang dahilan. No? Biblical din po, sabi nga sa Bible, yung mga unclean, huwag mong kakainin. Kasi doon sa Old Testament, yung mga animals kasi na yung katulad ng baboy, no? Yung mga ano na yun, bawal nilang kainin. Kaya yung mga Muslims, hanggang ngayon, hindi nila kinakain yan. Ito rin po yun, nagkaroon din po si Peter ng ganito, nung time na yon. Kahit na gutom siya, tingnan niyo po yung kwento rito. The next day, as they were on their journey and approaching the city, Peter went up on the housetop about the 6th hour to pray. And he became hungry and wanted something to eat. But while they were preparing it, he fell into a trance. Okay. And so, the heavens opened and something, nakakita siya ng vision, tandaan niyo po, like a great sheet of descending, being let down by its four corners upon the earth. In it were all kinds of animals and reptiles and birds of the air. And there came a voice to him, Rise, Peter, kill and eat. Kasi gutom nga siya. Pero sabi ni Peter dito, tingnan niyo, but Peter said, By no means, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean. And the voice came to him again a second time. What God has made clean, do not call common. Tingnan niyo po. Napakaganda po ng sagot sa kanya. What God has made clean, do not call common. Ano po? So this happened 3 times and the thing was taken up at once to heaven. So, ipinakita sa kanya ng Diyos, ano po, na through vision, mayroon po talaga. Alam niyo po, yung mga sometimes para bang nanaginip kang gising, no? Parang ganun ang dating. Mayroon nga po ako time na pagdating po doon sa yung susukatin na po yung extension natin sa church. Kitang-kita ko po yung maliwanag po na gising po ako pero para akong nananaginip na talagang pinapakita yung kailangan kong gagawin na sukat. Kaya ho, nung time na yon, the following day, talagang hindi na po ako makatulog halos. Early morning, 2 o'clock, umakyat po ako ng kisame. Inakyat ko po yung tinignan ko po yung gagawin ko. Based po doon sa nakita kong vision at that time. Kaya po, talagang pag ibinigay ng Diyos, tandaan niyo po ito, pag mayroon binigay ang Diyos na vision sa ating mga kapatid, panghawakan natin yun. Kasi yun po yung may magagawa po ang Diyos dun para sa atin. May mga bagay siyang ipinapakita sa atin because there is something important for those things for us. No? Sometimes it is an early warning for us and sometimes it is an early anong tawag dito? Maagang pagbigay sa atin ng Diyos ng pinapakita na niya yung things to come. No? So, kaya magiging handa po tayo. Ito po yung mga pamamaraan na kung paano po nangungusap ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ano po yung number 5, okay? Through His voice, na po, sa pamamagitan po ng kanyang salita. Alam nyo, ilang beses po ako na nangyari kahit sa akin din personal. Tingnan nyo po si Prophet Samuel, no? Si Samuel din.
tinawag din siya ng Panginoon. No, habang matutulog na siya, biglang may tumawag sa kanya, Samuel, Samuel. Kaya pinunta niya yung lingkod ng Diyos. Tinatanong niya, tinatawag mo ba ako? Sabi nga nakalimutan ko yung pangalan ng lingkod ng Diyos. Sabi nga ng lingkod ng Diyos, hindi kita tinatawag. Wala akong sinasabi sa iyo. Ha? Si Eli, sabi ni Eli, hindi kita tinatawag. Sabi niya, nananahimik ako rito, hindi kita tinatawag. Ulit, narinig niya ulit yung voice. Sabi niya, here I am, Lord. Sabi niya ganun. Tinatawag mo ba ako? Hindi kita tinatawag. So later on, mayroon pong tinatawag nating sinabi sa kanya, siguro, si Lord ang tumatawag sa iyo. So makita natin doon, si Lord talaga tumatawag siya. Mayroon po siyang voice talaga sa buhay natin na kailangan po natin. Yung tenga po natin, kailangan po matuto po tayong makinig. At that is sometimes we call it the voice of the Holy Spirit in our life. Ano po? Nagsasalita po 'yon, no? Kaya yung iba nga diyan may mga vision sila sa pag sila po ay may mga nakikita sila, no? Naked eye nakikita nila. Pero mayroon din po nagsasalita po ang ating Panginoon. Kaya po pag the moment na nagsalita po, kaya nung time na katulad din po sa atin nung time na mag-start na po tayo na hindi pa po tayo nag-start because wala naman pong pondo yung church nung time na yun na mag-expand tayo. Maliwanag na maliwanag po sinabi sa akin talaga, maghukay na kayo. Yun lang po yung word, maghukay na kayo. Kahit ako nung una, parang nagulat din ako kasi wala namang pondo po yung church. Bakit pa kami maghukay? Wala namang pondo yung church. Pero dahil may voice po na nagsabi po na maghukay na kayo. Sinunod ko po yun. Kaya nagtataka po yung mga leaders actually, na naghukay na, pero wala pong pondo, wala pong gamit, walang materyales. In-question pa nga ako minsan ng isang leader natin, sabi niya, pastor pa po ako nung time na yun, pastor, malapit na po matapos yung hukay, wala pa naman po, nasaan na po yung materialis natin, wala po tayong materialis. Kaya sabi ko nga sa kanya nung time na yun, manalangin po tayo, kasi wala nga talagang materialis, pero alam niyo po, pagdating po na, nagtanong po siya sa akin, I think that is Wednesday, pagdating po ng Friday, nagsimula po yun sa 10,000 pesos na may nagbigay po ng 10,000. Alam po, 10,000 yun. Pesos ano po na pera. Doon po nagsimula. Na may dumating pong 10,000 at pinamili ko po ng materialis yun. At hati-hati ko lang po yung mga materialis para lang po mayroon akong maipapatayo, mayroong mabiling hollow blocks, may mga bakal, semento, buhangin at saka bato. At nagkaroon po tayo na i-layout po natin, nabuhusan po yung pundasyon. Alam niyo po, nung pinicturean ko na ngayon, pinakita ko sa Facebook, dahan-dahan po, nagdatingan po yung blessing ng Panginoon. Bakit? Kasi po may voice eh. Pag may voice po, we need to move. We need to start moving. Kasi bakit? May command na po ang Panginoon. No? Tingnan niyo po yung sina Elijah noon. At alam nila ng dami-dami nilang kalaban na walang, nung time na yon na kahit na parang tagtuyot, for how many years na tagtuyot. Pero sabi nga niya sa kanyang alagad, sabi niya, tingnan mo, baka may makikita kang kahit kasing laki lang ng kamao na na ulap. Siguro talaga nung time niya, then mainit na mainit, wala talagang ulap. So ilang beses, 6 times ata siyang pabalik-balik nung pagbalik niya uli. Yung panghuli, nakita niya, mayroon akong nakikitang ulap. Sabi niya, maghanda ka na dahil paparating na yung ulan. So makikita natin dito, alam niyo mga kapatid, the moment we learn to listen, to hear the voice of God, no? Ang mga revelation ng Panginoon sa buhay natin. Ito po yung mga bagay na kung saan nangungusap ang Diyos sa atin. Na until now, God is speaking to us. God is talking to us. Nangungusap pa rin po ang Panginoon. Nangungusap siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Nangungusap siya sa pamamagitan ng babalik ko po pamamagitan ng okay, number 1 is through His Word. Number 2, through prayer. Number 3, through circumstances, yung mga situation natin sa buhay, yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Nangungusap din po ang Panginoon kasi gusto niya mayroon tayong matutunan sa mga bagay na yon. Number 4, sa pamamagitan po ng mga panaginip natin. At number 5, sa visions po, yung mga sa Tagalog, hindi ko po may sa pamamagitan po ng vision, nangungusap po ang Panginoon.
At hindi lang po yun, no? Ganon din po sa pamagitan po ng kanyang mga boses. Nagsasalita po ang Panginoon. Minsan nga natutulog ako. Siguro po bago-bago pa lang po akong pastor noon. Mga ilang years pa lang, mga 4 years pa lang. Ating gabi, 2 o'clock, bigla po may nagsalita sa akin, mag-pray ka. Hindi ko po alam kung ano yung pag-pray ko, basta nag-pray lang po ako. Lord, ang naging prayer ko nung time na yon, sabi ko sa Panginoon, Lord, kung ano man po yung mga sitwasyon na hindi maganda na mangyayari, Panginoon, Lord, ilayo mo yung mga miyembro ng church o sino man po mga leaders ng church o sa Panginoon, sa pamilya namin at sa bawat pamilya ng member ng church. Lord, ilayo mo sa anumang kapamakan. Alam niyo po, pagdating nung Sunday na yon, may nagpatotoo. Muntik na pala siya madisgrasya. Yung minamaneho niya tanker. Muntik siya mabangga. Sabi niya, nailihis lang daw niya. Muntik siya mabangga. So, biro niyo po yun. Ganon din pong oras. Ganon din pong araw. Yung oras na yon at araw na yon, yun po yung time na muntik po siya madisgrasya. Kaya sabi ko nga, pag matuto po tayong learn how to hear the voice of God sa buhay po natin, marami pong maituturo nito sa atin. Malaking bagay po ito bilang mga mananampalataya dahil ang Diyos, kahit po kay Adan at saka kay Eva, nangusap din po ang Panginoon. Noong time, tinatawag sila doon sa Doon sa Garden of Eden. Nung sila po ay nagkasala, hinahanap sila ng Panginoon. Doon tinatawag din sila, nangungusap din po ang Diyos. Sa atin po hanggang ngayon, tandaan po natin, nangungusap po ang Diyos. Kahit po kay Abraham, nangungusap po ang Panginoon. Ang dami-dami pong pangungusap, ang dami-dami pong pangako ang Diyos kay Abraham. Pero tandaan niyo po, hindi naman po kaagad. Ang haba po, bago po ito na-fulfill lahat yung mga pangako ng Diyos kay Abraham. Sometimes we have to wait. No? Katulad po nung sinabi niya kay Sarah, sinabi ng Diyos, kay Sarah, na si Sarah ay magbubuntis. Hindi po rin po kaagad-agad, 25 years din pong iantay. No? So, sa kwento lang kasi parang madali, pero it takes 25 years. Kaya sometimes, sa atin po, masyado tayo nagmamadali, kaya pinapangunahan na natin ang Panginoon. Kaya po, sometimes, yung nagagawa natin, hindi po naging kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya tayo po, kadalasan, na napapalpak po tayo dun sa mga bagay-bagay na gusto natin mangyari sa buhay. Why? Because wala na po doon yung God's will, kundi permissive will na lang ng Panginoon dahil sometimes nagiging makulit po tayo. So sa buhay po natin, tandaan po natin, mga kapatid, God is still talking to us. God is still giving vision to us and much more. Maging handa lang po tayo, mga kapatid, dahil alam po natin na sa ating pong patuloy na paglapit sa ating Panginoong Diyos, may mga bagay-bagay po na sinasabi ang Panginoon sa atin. At the moment we learn to listen sa ating Panginoong Diyos, no, God will reveal something good sa buhay natin wherein na ito ay makakatulong sa atin. Ano man yung mga bagay na kailangan natin. Ano lang po ang gawin natin? Mga kapatid, we can't obey God until we first listen to His Word. No? Hindi po tayo pwedeng sumunod sa Panginoon hanggat hindi po tayo matutong makinig sa Kanyang salita. That is the main thing sa buhay po ng bawat mga anak ng Diyos. Kaya po, tandaan po natin, God is still talking to us. Nangungusap pa rin po ang Panginoon para sa atin. Because God is always giving us guidance ang gusto po ng Panginoon. Kaya po, maging handa po tayo. Anytime, no, nabuksan po natin ang topic na ito, it might be, no, mamayang gabi, baka isa po sa atin managinip, kapatid, kausapin, tanungin mo na ang Panginoon. Humingi ka na ng wisdom through the Holy Spirit kung ano po yung revelation ng Diyos doon sa mga panaginip na ibinibigay sa iyo ng ating Panginoon. So tayo pong lahat ay umuko at tayo po manalangin. We just want to thank you, Father God, for all these things, O Lord, that you have done to us. Lalo na po sa gabing ito, Panginoon, Lord God. We know and we believe, Lord, that you are talking to us, nangungusap ka po sa amin. But sometimes, Lord, hindi po namin nabibigyan ito, Diyos, ng halaga. Lord, yung mga revelation mo supposed to be na malaman namin po earlier, O Diyos, sa buhay namin, hindi po ito nagkaroon ng kaganapan, Panginoon. Lord, we pray, Father, teach us, O God. Bigyan mo kami, Lord, ng understanding about all these things, O God, in order for us na magkaroon po kami ng tamang pakikinig sa iyo sa bawat pagkakataon at bawat sitwasyon. Ano man, Lord, ang aming mga kinakaharap sa buhay. We know and we believe, Lord, that meron kang mga pangungusap na dumarating sa buhay namin. You always want us, O God, to know the best thing, your best plan for us, O Lord. Kahit noon pa man, Lord, nangungusap ka sa iyong mga lingkod. Hanggang ngayon, Lord,
sa buhay namin nangungusap ka, Panginoon. Kaya Lord, we pray, Father, turuan mo kami, Panginoon o Diyos. Kung hindi namin, Lord God, naramdaman, Lord God, turuan mo kami, O Diyos, na makita at masumpungan namin, Panginoon o Diyos, yung mga magagandang plano mo, Lord, sa buhay namin, sa pamamagitan, Panginoon o Diyos, ng dreams, vision, through your word, at through prayers, O God, Lord, and revelations that you had for us, O Lord God. Kaya salamat po, Ama, sa oras na ito. Patuloy mong pagpalain ng bawat isa. Patuloy mong pagpalain ng iyong iglesia, O Diyos, in Jesus Rock of the Harvest Christian Family Church. We thank you and we give back you all the praises, glory, and honor today. And that is our prayer, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. God bless us all.